Hey guys, today we're going to be fixing itong Huawei Y6P. And sinabi ni client yung kanyang phone is hindi na ni-charge at bootloop na lang, no? So ang una kong diagnosis dito is baka yung battery is palitin na. Medyo nakabuka na rin yung kanyang LCD sa bottom right. Tingnan natin kung magagawa natin ng paraan. And then tara, simulan na natin. So gumamit muna ako ng isopropyl 99 para linisin yung ating device. And syempre, huwag niyo kakalimutan tanggalin yung kanyang SIM tray. Kasi baka madali yan kapag tinanggal natin yung back cover. At para naman sa pagtanggal ng ating back cover, sundutin nyo lang ng inyong prying tools or pick. And then after nyan, mag-i-snap na yan. No? So no need na mag-hot air kasi hindi naman yan nakaglue. Nakaklip lang yung kanyang back cover. Huwag nyo rin hatakin kagad kasi nandiyan din yung fingerprint, no? Yung flex cable nun, baka mapunit. And once okay na, i-free na natin yung ating mga flex ribbon cable, no? Tatanggalin na natin yung cover ng mainboard. Yun yung gray na yan. Tanggalin na natin yan using our screwdriver, no? And once okay na, pwede na nating i-release yung ating flex ribbon cable ng ating fingerprint sensor para matanggalan natin yung back cover. And pwede na natin siyang diretsuhin na i-prep yung ating battery, no? So tanggalin na natin yung battery, isopropyl alcohol para medyo lumambot yung adhesive sa ilalim kasi sobrang tigas yan, guys. No? Pwede rin kayong gumamit ng lighter fluid pero mas prefer ko tong isopropyl 99 kasi mas mabilis, no? So ingatan nyo rin din baka masugatan yung battery luma. So delikado yan, guys, and handle it with care. Once matanggalan natin yung ating battery, pwede na natin linisin yung ilalim na yan, no, para magtanggalan yung extra na adhesive. So sininob ko lang din para medyo maganda yung lapat ng ating bagong battery, no? Ayan, so binawasan lang natin yung mga extra adhesive and then lagyan na lang natin panibagong double-sided tape. And once pwede na natin i-testing yung ating battery, no, bago natin i-fix yung kanyang placement. So minsan hindi tugma yung tupi niya, kaya gawa nyo na ng paraan. Pwede nyo naman niyang itupi ulit, no, para sumakto yung gap, no. Okay, so testing natin and nag-on naman siya, guys, no. So promising naman to. And check natin kung magtutuloy-tuloy, no. And ayan mo, tumuloy naman, guys, and nag-open na yung ating phone. Ayan, so tingin ko okay na yung ating repair and yung battery nga siguro talaga yung problema, no. So ito yung luma, guys. Ayan, so ito yung pinalit natin na bago. Ayan, so meron tayo niyan sa ilalim na yellow basket. Pwede nyo i-check. At para ma-order nyo na at maayos nyo na yung inyong phone kung ganito rin yung sira, yan, so order na kayo, guys, sa ating yellow basket. Yan, so tingin ko okay na to, guys. Ibabalik na lang natin yung ating cover ng mainboard, yung SIM tray, syempre yung mga screws na huwag nyo kakalimutan, kompleto yan. And yung ating back cover. And regarding dun sa may konting issue na sa may gilid, sa bottom right ng ating LCD, so ginawa ko siya ng paraan, ginulo ko siya. And ginamitan ko siya ng clip, pero hindi pa rin siya talaga tumigat kasi nga nakabent na yung mismong frame ng phone, no. So sabi ni client, lagi daw kasi nauupuan ng kanyang mga chikiting, no. Yan, so pang gaming lang din naman, and in-advise ko na lang na bumili na lang ng separate na case para magamit at patago yung gap, no, yung sa LCD. And yun lang, guys, kita-kits tayo sa susunod ng video. Heart and follow naman dyan, and abangan nyo pa yung ating susunod na repair. So meron pa akong dalawa dito na ipopost. And yun lang, guys, ciao.